Sa mga maiinit na balita ngayong tanghali, National Bureau of Investigation kinumpirmang nagtugma ang fingerprint ni suspended Mayor Alice Guo at Guo Waping. Petisyon upang mapatalsik sa pwesto si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo ihahain ng Office of the Solicitor General sa Hulyo. 5 villa sa Clark, Pampanga na hinihinalang pinagtataguan ng mga boss ng Pogo sa Porac at Bamban sinalakay ng mga otoridad kagabi. Isang buwan na libreng toll sa Cavitex sisimulan ng ipatupad sa Hulyo. Panibagong dagdag presyo sa langis posibleng ipatupad sa susunod na linggo. At mga nanggulo sa Wata Wata Festival sa San Juan City pinakakasuhan. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, June 28, 2024 at una sa mga balita ngayong tanghali. Kinumpirma ng National Bureau of Investigation o NBI na nagtugma ang fingerprint ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at Chinese passport holder Guo Waping. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, conclusive at maaaring gamiting ebidensya sa korte ang kanilang findings. Binigyan din ng opisyal na hindi maaaring magkaroon ng magkaparehong fingerprint ang dalawang magkaibang tao at hindi rin anya posible na magbago ito. Ang fingerprint na nakatabi sa aming record ay that is an infallible science of identification. No two person will have the same fingerprint. So kaya yung kahit na mag-iba-iba ka ng pangalan, mag-iba-iba ka ng mukha, litrato, whatever, your fingerprint will never change. Hinamon ng abogado ni suspended Mayor Alice Guo ang mga nagdududa at nag-iimbestiga sa umano'y tunay na pagkatao at ang bagong issue ng umano'y stolen identity ng opisyal na magsampa na lamang ng kaso sa korte. Sa pamamagitan anya nito ay formal silang makapaghahain ng sagot. Narito ang report ni Dante Amento. Isampa nila sa court para masagot namin kasi mahirap yung ganyan trial by publicity. Yung nilalabas lang natin sa mga investigations na ganyan. Iwasan ang trial by publicity. Ito ang panawagan ng abogado ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa mga nag-iimbestiga sa kanyang kliyente. Ayon kay Attorney Stephen David, kung talagang may ebidensya laban sa alkalde, mabuti nang maghain na lang ng direktang kaso sa korte. Yung mga tao na sway sila sa kanilang opinion, kung maganda yung kanilang sinasabi na may ganyan, may basehan sila, di pagsampa niya sa husgado, masasagot natin kasi malalaman natin kung totoo yun o hindi. Ayon kay Attorney David, ang tanging may kapangyarihan na humusga kung talagang may nangyaring paglabag ang kanyang kliyente ay ang hukuman. Sa isyu naman ng umano'y stolen identity, sinabi ng abogado na maaari din namang minanipula ang dokumento, lalo na ngayon na maraming kumakalat na pekeng impormasyon. Ngayon, hindi ko naman sinasabi totoo yan, hindi ko rin sinasabi mali. Pero alam mo ngayon, mahirap yung maraming mga Photoshop, maraming mga fake news. Yung hindi na alam kung legit ba yung source, di ba? So yan, malalaman natin lahat yan sa proper forum sa husgado at doon tayo makakapag-comment. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaasahang maghahain ng petisyon ang Office of the Solicitor General o OSG laban kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa susunod na buwan. Isang co-warranto petisyon ang tinitingnan ng OSG para mapatalsik sa pwesto ang alkalde. May kaugnayan ito sa kanilang ginagawang investigasyon sa issue ng pagkakakilanlan ng alkalde. Ayon kay Solicitor General Menardo Guevara,
Malaking tulong ang findings ng National Bureau of Investigation o NBI hinggil sa sinasabing pagtugma ng fingerprint ni Mayor Guo sa isang Chinese national na si Guo Wamping. Pero nilinaw ni Guevara na isasama nila ang nasabing impormasyon sa iba pang ebidensya para sa mas matibay na larawan sa issue. Nilinaw ng Philippine Statistics Authority o PSA na mayroon lamang isang Alice Leal Guo sa kanilang database. Ito ay matapos makitaan ng irregularities ang late registration ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ang detalye sa ulat ni Jed Neresina. Mababa ang posibilidad ng pagkakaroon ng eksakto at parehong birth information ayon sa Philippine Statistics Authority. Sinabi ni Attorney Eliezer Ambatali, Direktor ng Legal Service ng PSA, na noon pa man mayroon ng mekanismo ang ahensya na matukoy kung rehistrado na ang isang impormasyon sa kanilang database. Ang posibilidad nun ay maliit, napaka-unlikely na magkaroon ng gano'n na sitwasyon na lahat ng circumstances ng isang individual sa isa pang individual ay parehong-pareho. Ngayon ay mas madali na ring matukoy ang multiple registration dahil na rin sa digitalisasyon. Meron tayong CRS-ITP2 right now na eto yung ITP2 is the second phase of the digitalization effort for the civil registration system natin. So, dahil dito sa CRS-ITP2, mas madali natin na determine yung multiple registrations. Pagdating sa usapin ng impormasyon kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, hindi ito double entry ayon sa PSA dahil iisa lang nila ang record ng nasabing pangalan sa kanilang database. As far as the civil registration is concerned, ang nakikita lang kasi natin ay isang birth certificate pertaining to a name Alice Leal Guo. So, masasabi natin na hindi ito kaso ng multiple registration under the civil registration. Kaugnay nito ang iba't ibang usapin sa late birth registration kung saan mas naging istrikto ang PSA pagdating sa proseso ng pagpaparehistro. Kung mahigpit na noon ang delayed registration, mas pinahigpit pa ngayon ang pagrerehistro kapag delayed ang registration mo, no? Una sa kailangan o mandatory ang pagkakaroon ng Philippine National ID o kinakailangang rehistrado ka na rito. Kasama rin sa kailangan ay ang patunay ng pagkatao ng iyong mga magulang, lalong-lalo na ang larawan at personal na pagharap ng aplikante. Kapag magpaparehistro ka sa isang local civil registry office, yes, nire-require na po natin na physically magpunta ka sa local civil registry office na kung saan ka magpaparehistro. Maigting na panawagan ng PSA sa publiko na agad ayusin ang anumang detalye na may kaugnayan sa kanilang legal identity nang sa gayon ay maiwasan ang pagkakaroon ng problema gaya na lang ng identity theft. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinalakay kagabi ng mga otoridad ang 5 residential villas sa Fontana, Clark, Pampanga na pinaghihinalaang pinagtataguan umano ng mga boss sa mga ni-raid na iligal na pogo sa Bamban Tarlac at Porac, Pampanga. 19 na dayuhan ang nadatnan ng mga otoridad sa nasabing raid. At para sa detalye, makibalita tayo kay Ryan Lacanlale, live. Ryan, nahuli ba ng mga otoridad ang sinasabing mga boss ng pogo na kanilang hinahanap? Ella, hindi nadatnan si Wang Ziyang, ang Chinese fugitive na sinasabing boss at nagpapalakad doon sa mga ni-raid na pogo sa Bamban at sa Porac, Kamakailan. Sa visa ng search warrant, sinalakay ng pinagsanib na puwersa ng mga otoridad kagabi ang 5 residential villa sa Fontana, Clark, Pampanga. Dito pinaghihinalaang tumakbo at nagtago ang mga foreign national na tumakas nang salakayin ang Lucky South 99 sa Porac, Pampanga at Zunyu One Technology sa Bamban, Tarlac.
Nadatnan sa lugar ang 19 na foreign national at ilang Pilipino. Iisa-isahin ng mga otoridad ang mga ito kung mayroon silang kaukulang dokumento para manatili sa bansa. Yung mga nakuwang 19 foreign nationals, kung sila ay kasama. Kasi ang report sa atin is dito nagtakbuhan yung mga foreign nationals na tumakas dito sa Banban at Porac Pogo hubs. Pero hindi nadatnan sa lugar ng isa sa pakay ng grupo na si Wang Ziyang ang sinasabing nagpapatakbo sa mga illegal na pogo sa Bamban at Tarlac. May mga dokumento rin silang nakuha na nakapangalan sa mga sinasabing kasamang incorporator ni Mayor Alice Guo sa Baupuland Development sa Bamban na sina Zhang Ruijin at Boying Lin. Ang dalawa ay nakakulong ngayon sa Singapore dahil sa kasong money laundering. Hindi na natin dinatnan si Wang Ziyang. Pero yung mga dokumento na nagsasabing itong mga convicted persons for money laundering in Singapore na nakakulong ngayon sa Singapore na sila Zhang Ruijin at si Ling Baoying ay nakita natin, may mga dokumento tayo nakita during the raid, yung mga resibo nila sa Puntana na si Zhang Ruijin till June 7, 2024 nagbabayad pa rin ng kanyang renta. Kahit nakakulong na sa Singapore ay nakapangalan pa rin sa kanya ang villa at updated ito sa pagbabayad. Kaya iimbestigahan din ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang iba pa nilang mga kasabwat. May 18 volt din na nakuha ang mga otoridad na posibleng pinagtataguan ng mga passport ng mga foreign national na iniipit nila sa kanilang mga operasyon. At yan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Ryan, ilan bang boss ang hinahanap ngayon ng mga otoridad? Ilan silang lahat? Ella, doon sa inilabas ng PAOK nung nakaraan, nasa 12 hanggang 14 na mga boss ang hinahanap nila. Pero yung sinalakay nila kagabi, ito yung sinasabi nilang pinaka-boss dito sa mga pogo na ito. Yun nga, pati yung dalawa na sinasabing boss din na nandoon naman sa Singapore ngayon at nahuli sila doon ng kamakailan dahil nga sa money laundering ay meron pa rin silang nakuhang mga dokumento dito. Pero sa kabuuan, yung hinahanap nila ngayon ay hindi bababa sa 12, Ella. Alright, maraming salamat, Ryan Lacanlale. Inaasahan ng Department of Justice na mapapauwi na sa bansa si dating Congressman Arnie Teves matapos pagbigyan ng Timor-Leste Court of Appeals ang extradition request o ang hiling ng Pilipinas na mapauwi si Teves sa bansa. Samantala, ayon naman sa abogado ni Teves, maaari pa nilang iapila ang desisyon ng korte. Ang detalye sa ulat ni Dante Amento. Kinumpirma ng Department of Justice o DOJ na pinagbigyan ng Court of Appeals ng Timor-Leste ang extradition request ng pamahalaan ng Pilipinas kay dating Congressman Arnulfo Arnie Teves Jr. Ayon sa DOJ, ang impormasyon ay ipinarating sa kanila ng Attorney General ng Timor-Leste. Binigyang diin ng DOJ na nanalo sila o ang pamahalaan. Inaabangan ng kagawaran ang pagdating ni Teves para harapin anya nito ang mga kaso laban sa kanya sa korte dito sa bansa. Pero ayon naman sa abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio, hindi nanalo ang DOJ at pwede pa naman iapila ang desisyon ng korte at ito ay kanilang gagawin. May opsyon rin sila para humingi ng political asylum si Teves. Dagdag pa nito, kahit na maibalik pa si Teves sa Pilipinas, kailangan pang mapatunayan na nagkasala ang kanyang kliyente matapos umatras ang mga saksi dahil tinorture at tinakot lang umano ang mga ito para tumistigo laban kay Teves. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Labis na ikinatuwa ni Pamplona Negros Oriental Mayor Janice Degamo ang balita ng Department of Justice na pinagbigyan na ng pamahalaan ng Timor-Leste ang kahilingan ng Pilipinas na mapauwi ang napatalsik na si dating Congressman Arnolfo Teves Jr. Ito ay may kaugnayan pa rin sa kaso ng pamamaslang kay dating Governor Roel Degamo. At para sa detalye, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ano ang naging pahayag ni Mayor Janice Degamo ngayong granted na ang extradition request kay Teves? Magandang umaga, Ella. Matapos nga makarating ang impormasyon sa kanya na binigyan ng Court of Appeals ng Timor-Leste o pinagbigyan ng Korte ang hiling ng Pilipinas na mapauwi sa bansa si dating Congressman Arnolfo Arnie Teves Jr., nagpahayag ng labis na pagkatuwa itong si Mayor Janice Degamo dahil nahaharap na nga sa hustisya o inaasahan niyang haharap na sa hustisya itong dating mambabatas. Ang kanya-anyang laban para sa hustisya ay mahirap, nakasama yung mga pagbabanta na kanyang natatanggap sa kanyang buhay mula umano sa Teves Terrorist Group. Inaatake din siya online ng mga troll ng terrorist group ng mga Teves. Subalit, ang alaalaan niya ng kanyang asawa at pag-ibig sa mga taga-Negros ang nagtulak sa kanya na lumaban. Hindi siya titigil dahil sa patuloy na ginagawang karahasan sa kanilang probinsya ng mga taong pumatay sa kanyang asawa. Noong nakaraang araw, Ella, ay dumalo pa itong si Mayor Degamo sa pagdinig sa Maynila hinggil sa kaso ng Pamplona Massacre noong March 4, 2023 na ikinamatay ng kanyang asawa na si Governor Degamo at ilan pang sibilyan. Si Teves Jr. ang itinuturong mastermind sa nasabing karumal-dumal na pamamaslang. Samantala, ang DOJ naman, Ella, ay nagpasalamat sa Timor-Leste government sa naging desisyon na ibalik sa bansa ang dating mambabatas. At mamayang hapon din, Ella, ay magkakaroon ng press conference itong DOJ at aabangan natin kung ano pa yung kanilang sasabihin. Yan ba nating update mula dito sa Maynila? Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Pinangunahan ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbubukas ng 36th Joint Meeting ng United Nations Tourism Commission for East Asia and the Pacific at UN Tourism Commission for South Asia o CAP-CSA sa Lapu-Lapu City sa Cebu. At para sa iba pang detalye, makibalita tayo kay Nel Maribuhok live. Nel, ano yung pinakalayunin ng joint meeting na ito at ano yung naging mensahe ng Pangulo? Yes, Aga, pangunahing layunin ng pulong na alamin ang pangangailangan ng industriya ng turismo sa reyon upang ito ay lalong mapalakas. Sa talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kinilala niya ang malaking ambag ng turismo sa ekonomiya na umabot sa 2.09 trillion pesos noong 2023 o 8.9% ng gross domestic product o GDP ng Pilipinas. Naniniwala ang Pangulo na sa pamamagitan ng mga pagpupulong na ito matatalakay ang best practices para sa sektor na ito. Sang-ayon si PBBM na mahalaga ang edukasyon at product development sa tourism industry na siyang pangunahing agenda ng United Nations Tourism Commission Joint Meeting. Indeed, education is always going to make any industry better, and certainly tourism is no different. We need to raise the standards and practices in this crucial sector by investing in education, training, and skills upgrading of all the personnel who are working in this industry. Ayon kay Pangulong Marcos, kailangang mag-adapt ang industriya na ito sa lipunan at ekonomiya pagdating rin sa usapin sa pagbibigay solusyon sa climate change. Umaasa ang Pangulo na magre-resulta ang joint meeting ng UN upang mas dumami ang tourist arrivals, hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa ibang mga bansa. Yan mo ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Isinusulong ngayon sa mababang kapulungan ng Kongreso ang pagpapataw ng parusang kulong at perpetual disqualification sa mga opisyal ng pamahalaan na namimili o choosy sa pagbibigay ng tulong sa kanilang constituents. Batay sa mambabatas na nagsusulong nito, direktang paglabag sa accountability at transparency sa serbisyo publiko ang gawaing ito. Ang detalye alamin natin kay Rosalie Coz live.
Rosalie, wala pa bang umiiral na batas na nagpapataw ng parusa sa mga opisyal ng pamahalaang namimili kung sino ang bibigyan ng tulong? Ella, sa kasalukuyan, wala pang batas na umiiral upang parusahan ang mga government official na namimili ng bibigyan ng ayuda mula sa gobyerno tuwing may kalamidad. Kaya walang nangyayari sa mga reklamo kaugnay nito. Bate kay ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo, House Deputy Majority Leader. Bunsod nito, inihain na ng mambabatas ang isang panukalang batas na layong parusahan ng perpetual disqualification ang mga opisyal ng pamahalaang mamimili sa pagbibigay ng tulong sa kanilang mga nasasakupan. 6 na buwan hanggang 1 taong pagkakakulong at perpetual disqualification ang kakaharapin ng sinumang public official na guilty sa selective, discretionary at discriminatory na pagkakaloob ng cash, livelihood o relief assistance program ng mga lokal na pamahalaan ayon sa panukalang batas. Batay sa mambabatas, usong-uso ang ganitong sistema na pinipili lang umano ng ilang mga opisyal ang bibigyan nila ng ayuda dahil hindi nila ito supporter. Dagdag pa ni Representative Tulfo, direktang paglabag ito sa accountability at transparency sa government service. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Mayroon na namang inaasahang panibagong pagtaas sa presyo ng kada litro ng produktong petrolyo sa darating na linggo. Batay sa pagtaya ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau, hindi naman aabot sa piso ang price adjustment. 50 hanggang 80 sentimos ang estimated increase sa kada litro ng gasolina. 30 to 60 centavos naman sa diesel, habang 20 hanggang 40 centavos sa kerosene. Ito na ang ikatlong sunod na linggo na magtataas ng presyo ang gasolina, diesel at kerosene. Base sa datos ng DOE, umabot na sa 8 pesos and 30 centavos per liter ang itinaas ng gasolina. 7 pesos and 75 centavos naman sa diesel at 1 peso and 40 centavos sa kerosene. Inaprobahan na ng Toll Regulatory Board ang rekomendasyon na suspendihin ang pangongolekta ng toll sa Cavitex simula July 1 hanggang July 30, 2024. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-aproba sa 30-day suspension sa kanyang official X account. Nagpasalamat si PBBM sa agarang aksyon ng TRB, gayon din sa MVP Group na siyang nangangasiwa sa Cavitex. Magbabalik operasyon na ang Transport Network Vehicle Service Company na InDrive. Nauna nang sinuspinde ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board noong January 2024 ang operasyon ng nasabing Transport Network Company dahil sa reklamo kaugnay sa kanilang pamasahe. Mula sa Quezon City, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, naiayos na ba ng InDrive yung dahilan kung bakit sila nasuspindi ng LTFRB? Aga, ayon sa InDrive, tinanggal na nila yung feature sa app na tila may negosasyon sa pamasahe na ibabayad ng mga pasahero. Ito kasi yung naging dahilan kung bakit sila pinahinto sa operasyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB noong January ngayong taon. Dati sa mobile application nila, pwedeng magdagdag ng bayad ang mga pasahero ng mas mataas kaysa sa basic fare. Napuna ito ng LTFRB at sinabing mayroong paglabag sa fare matrix scheme ang Transport Network Company na InDrive. Ngayon, meron ng fixed rate na nagge-generate sa mismong app kung magkano ang nakatakdang pamasahe at sinasabi ng InDrive na compliance na ito doon sa itinakda ng gobyerno. At ngayong araw nga inanunsyo ng kumpanya ang opisyal na pagbabalik sa kalsada nito kung saan maaari na uling mabuksan ng mga commuter yung kanilang app para mag-book ng biyahe. Merong nasa 6,000 InDrive TNVS ang pumapasada sa Metro Manila at iba pang probinsya, kabilang ang Baguio City, Bacolod City, Iloilo City, Butuan at Cagayan de Oro City. Samantala, nakipag-partner naman sila sa grupong Laban TNVS na nagsusulong ng regulasyon sa commission rate ng mga TNVS drivers. Ngayong nagbalik operasyon ang InDrive, 2 transport network company ang legal na nag-ooperate sa Pilipinas, kasama dyan ang Grab Philippines.
Ang InDrive ay isang US-based company na nag-ooperate na rin sa iba pang mga bansa sa buong mundo. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, JP Nunez. Ilang panukalang batas ang naglaps ni into law ngayong buwan. Kabilang na dito ang batas na nagmamandato sa private higher institutions na huwag nang singilin ng college entrance examination fees ang mga kwalipikadong estudyante. Sa ilalim ng Free College Entrance Examination Act, ang mga graduating student ay kwalipikado sa waiver ng college entrance exams kung siya ay natural-born Filipino citizen, pasok sa top 10% ng graduating class at kabilang sa mga mahihirap na pamilya. Samantala, ganap na rin batas ang paglikha ng Bulacan Special Economic Zone and Freeport Zone. Sa ilalim ng batas, sasakupin ng Bulacan Eco Zone o BAZ ang airport project at airport city project na pangangasiwaan naman ng Bulacan Special Economic Zone and Freeport Authority o BEZA. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy na pagtutuunan ng pansin ng kanyang administrasyon ang paglikha ng mga trabaho para sa mga Pilipino. Samantala, muling namahagi ng tulong si PBBM sa mga naapektuhan ng El Nino phenomenon sa Visayas Region kahapon. Narito ang report ni Nel Mariboho. The TPB plan will be one of the driving forces to help create at least 3 million new jobs by the year 2028. Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na lilikha ng 3 milyon trabaho ang Trabaho para sa Bayan o TPB Plan. Ito ang ipinahayag ng Pangulo ng kanyang pangunahan kahapon ng National Employment Summit sa Maynila. Ang TPB ay 10 taon na roadmap na magsisilbing giya sa paglikha ng mas maraming trabaho. Ayon kay Pangulong Marcos, doble kayod ngayon ang pamahalaan upang masolusyonan ang underemployment at unemployment sa bansa. Tiniyak rin ni PBBM na patuloy na gagawa ng programa ang kanyang administrasyon upang maitaas ang kasanayan ng mga manggagawa. So rest assured that this administration will continue to ensure the sustainability of jobs, upskilling and reskilling of our workers to maintain the productivity and the edge of our labor force and our economy. Samantala, namahagi naman ng tulong si PBBM sa mga naapektuhan ng El Nino phenomenon sa Visayas Region kahapon. Tagsa 10,000 piso ang tinanggap ng mga benepisyaryong magsasaka at mangingisda na mula sa Antique, Iloilo, Guimaras, Capiz at Aklan. Tag 50 million pesos naman ang ibinigay ni Pangulong Marcos sa provincial government ng naturang mga lugar. Bukod pa ito sa inihatid na tulong ng iba pang ahensya ng pamahalaan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sa loob ng 10 araw na monitor ng Philippine Coast Guard ang galaw ng monster ship ng China na nagpaikot-ikot sa mga bahura at mga karagatang sakop ng EEZ ng bansa sa tulong ng Dark Vessel Detection Technology ng Canada. June 17, umalis ang monster ship o CCG-5901 sa Hainan, China at dumiretso sa Parola at Pag-asa Island pagkatapos ay pumasok sa Zamora Reef at nagpalipas ng gabi kinabukasan dumaan sa Bayani at Union Banks. June 20, pumasok ito sa Kagitingan Reef. Posibleng nag-resupply ito roon bago magtungo sa EEZ ng Malaysia at Brunei. Pagkatapos ay pumasok ulit sa EEZ ng bansa, nagpunta ito sa Rizal Reef, Panganiban Reef at saka dumaan sa Lawak, Patag Island at nagtungo sa Escoda Shoal. Lumapit din ito sa El Nido, Palawan ng hanggang 34 nautical miles. Pagkatapos ay nagtungo ito sa Bajo de Masinloc kung saan nandoon ang 3 CCG vessel. Nitong Miyerkules ng umaga ay nakita ito 46 nautical miles mula sa Hainan. Naniniwala rin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na iligal at sinadya ng China ang pangahara sa resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal noong June 17. Ayon kay PBBM, napapanahon na upang magdagdag ng hakbang ang bansa laban sa mapanganib na aksyon ng Beijing sa West Philippine Sea. Narito ang report ni Nel Maribuhok.
Higit pa sa paghahain ng diplomatic protest na dapat nang gawin ng pamahalaang Pilipinas laban sa patuloy na harassment ng China sa West Philippine Sea. Ito ang pahayag ng Pangulo matapos ang pinakahuling aksyon ng Beijing laban sa mga kasama sa resupply mission sa Ayungin Shoal noong June 17 na nagresulta ng pagkaputol ng daliri ng isang Navy personnel. Ayon kay PBBM, ilang beses na ring ipinatawag ng Department of Foreign Affairs ang ambassador ng China at naging malinaw na rin naman sa Beijing ang posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. I think we have already made our position very clear. We have made our objections to some of the actions that were undertaken by the maritime forces of the PLA. Also, our objection to that, we have also made it very clear, not only to the ambassador, but also to Beijing. Hindi na idinitalye pa ni Pangulong Marcos ang susunod na hakbang ng Pilipinas sa aksyon na ito ng China matapos ang paghahain ng note verbal. Paliwanag pa ng Commander-in-Chief, hindi may tuturing na armed attack nangyari pero illegal at sinadya ng China ang pagharang nito sa resupply mission sa Ayungin Shoal. It's not armed. Walang pumutok. Hindi tayo tinutukan ng baril. But it was a deliberate action to stop our people. But in the process of that, kinuhanan tayo. They boarded a Philippine vessel and took the equipment from that Philippine vessel. Ipinagtanggol rin ng Pangulo ang unang naging pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na maaaring misunderstanding lamang ang nangyari. Because nung una, tinitignan pa lang namin yung data. Baka nagkamali lang. Pero mula nung napunta ako sa Westcom at nakausap ko si Admiral Torres, lahat na pati na yung mga seaman, sinabi ko ano pa talaga nangyari. Maliwanag, hindi misunderstanding. Talagang pinuntahan tayo para harangin ang ating resupply. Nagbabala naman ang Department of Foreign Affairs sa publiko kaugnay ng mga umano'y pekeng impormasyon kaugnay ng sitwasyon sa West Philippine Sea. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, matagal nang nagkakaroon ng disinformation kaugnay ng issue. Kaya naman payo niya sa publiko, huwag basta maniniwala sa mga salaysay o pahayag lalo na kung nanggagaling ito sa mga hindi mapagkakatiwalaang source. Sinabi ng kalihim na ang mga tunay na larawan at video sa nangyayari sa pinagtatalunan teritoryo ay malakas na patunay ng totoong nagaganap sa lugar. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Umabot na sa mahigit sa kalahating bilyong piso ang halaga ng shabu na natagpuan sa karagatang sakop ng Ilocos Sur. Ayon kay Police Regional Office 1 Director Police Brigadier General Lou Evangelista, ito'y matapos na muling makakita ang mga mangingisda ng 19 na pakete ng shabu sa Magsingal kahapon. Mula sa Camp Crame, makibalita tayo kay Leia Ilagan, live. Leia, ilan na ang kabuang pakete ng shabu na natagpuan ng mga mangingisda sa Ilocos Sur? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Nasa 80 pakete na ng shabu ang natagpuan sa karagatang sakop ng Ilocos Sur. Unang natagpuan sa San Juan ang 24 na pakete noong Lunes na nagkakahalaga ng halos 163 million pesos. 18 pakete naman ang natagpuan ang umaga sa Kawayan. Gabi ng Netles ng matagpuan ang 18 iba pa sa Masingal. Habang Webes ng umaga, nakita na mangingista ang 19 na pakete sa karagatang sakop ng Magsingal. Kagabi, isang pakete pa ang i-turn over ng mangingisda. Ayon kay Ilocos Sur Provincial Police Office Director Police Colonel Darnel Dulnuan, may mga nakadikit ng shell ang sakong pinaglagyan ng droga na nangangahulugan na isang buwan ng mahigit ito sa ilalim ng dagat. Kaugnay nito, masigasig ang ginagawang pagsuyod ng mga pulis sa karagatang sakop ng Ilocos Sur sa paniniwalang bahagi lamang na malaking bulto ng shabu ang mga naanod na natagpuan ng mga mangingisda. Pinag-igting na rin ng Ilocos PNP ang inspeksyon at checkpoint sa lalawigan upang masigurong walang nakalusot na shabu na kasama ng mga natagpuang palutang-lutang sa karagatan. Panawagan ng PNP sa mga residente agad na isurrender sa mga otoridad na tatagpuang illegal na droga. Ella?
Alright, maraming salamat, Leia Ilagan. Sasampahan ng kaso ng San Juan City Government ang lahat ng mga umano'y ng gulo sa isinagawang Wata Wata Festival o basaan noong June 24. Naniniwala ang San Juan City na posibleng mayroong mga nanabutahe sa selebrasyon at nanggulo lamang sa ibang mga individual. Ang detalye sa ulat ni JP Nunez. Kinakalap na ng San Juan City Government ang videos at photos na kumakalat sa social media ng mga umano'y ng gulo sa nakalipas na selebrasyon ng taunang Wata Wata Festival o basaan sa San Juan noong June 24. Ayon kay Mayor Francis Zamora, sasampahan nila ng kaso ang mga nanggulo lamang sa isinagawang basaan. Hindi ako papayag na sirain ninyo ang imahe at reputasyon ng ating lungsod. Talagang mananagot kayo rito. Dagdag ni Mayor Zamora, mayroong city ordinance na dapat sundin sa isinasagawang basaan. Bawal ang sapilitang pagbubukas ng mga sasakyan para lang basain ang mga sakay nito. Bawal din ang pananakot sa mga individual. Gayon din ang pag-alog ng sasakyan at ang pagpasok sa mga public utility vehicles. Batay sa ordinansa ng lungsod, maaaring mapatawan ng 2,500 pesos na multa at isang araw na community service ang lalabag dito para sa first offense. 3,500 pesos at 3 days na community service sa second offense at 5,000 pesos at 1 to 6 days na pagkakabilanggo sa third offense. Mas mabigat pa ang maaaring ipataw na parusa kung nakabatay naman sa revised penal code. Kahapon, June 27, mayroon na umanong isang kaso ang nasa prosecutor's office. Ito yung insidente na mayroon umanong isang residente ang sinabuyan ng hinihinalang muriatic acid. Naniniwala naman si Mayor Zamora na posibleng mayroon ding nanabutahe sa kanilang isinagawang selebrasyon. It's possible that there are some na hindi talaga part of our celebration pero celebrate na aming kapistahan at yung iba nang gugulo. Hinihikayat ng San Juan City Government ang iba pang biktima at naperwisyo ng basaan na dumulog sa munisipyo para matulungan silang makapaghain ng formal na reklamo. Ako po ay humingi ng paumanhin at pasensya sa lahat po ng mga mamamayan na naapektuhan ng mga kaguluhang nangyari ditong panahon ng aming kapistahan. Ang dahil po sa ilang tao na nanggulo ay nagkaroon po ng ibang tao po na naapektuhan at yun po yung bagay na aking hinihingi ng paumanhin at pasensya po. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Humingi na ng paumanhin sa Banco de Oro ang lalaki nag-post ng video na nag-viral kamakailan sa social media matapos umano siyang mawala ng 345,000 pesos sa passbook savings account ng kanyang anak. Sa kanyang Facebook post, nag-public apology sa bangko si Glenn Cañete at nilinaw na walang kinalaman ng bangko sa pagkawala ng pera sa account. Nilinaw rin ito na hindi siya binayaran ng BDO para manahimik at burahin ang video na kanyang ini-upload. Lalong hindi rin umano siya inutusan para humingi ng sorry sa bangko. Ayon kay Cañete, nang malaman niya kung sino ang nag-withdraw ng pera ay agad din niyang binura ang video para na rin sa kapakanan ng kanyang pamilya at ng BDO. Sa huli, humingi rin ng tawad sa lahat si Cañete sa pag-alalang idinulot sa mga netizen na nakapanood ng kanyang viral video. Nauna nang sinabi ng BDO na base sa kanilang record, valid ang lahat ng withdrawal sa account ng anak ni Cañete. Bilang paghahanda mula sa banta ng lindol at iba pang sakuna, muling pangungunahan mamaya ng Office of the Civil Defense ang isasagawang nationwide simultaneous earthquake drill. Muli namang inaanyayahan ng ahensya ang lahat na makiisa sa gagawing drill. Mula sa Pasig City, may report si Jed Neresina live. Jed, ano yung bagong inaasahan mamaya dito sa gagawing nationwide simultaneous earthquake drill?
Aga ngayong ikalawang quarter ng Nationwide Simultaneous Earthquake Drill o NSED isasagawa o susubukan ang Harmonized National Contingency Plan o HNCP kung saan may mga alternatibong emergency operation center din na ilalagay sa mga iba't ibang estratehikong lugar. Sakaling magkaroon nga ng magnitude 7.2 na lindol dahil sa paggalaw ng West Valley Fault na posibleng tumama sa Metro Manila at iba pang lugar, sinabi ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na ang bagong activate na HNCP ang magiging highlight ng earthquake drill ngayong araw. Gaya ng nakasanayan ay inaasahang makilahok ang publiko sa pamamagitan ng paggawa ng duck cover and hold on. Inanyayahan ng lahat na makibahagi sa ganitong klaseng paghahanda dahil ayon sa Office of Civil Defense mahalaga ang kooperasyon ng iba't ibang sektor dito. Inaasahan na makikilahok o makikisabay sa nasabing earthquake drill ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, lokal na mga pamahalaan, akademikong institusyon, pribadong sektor at ang pangkahalatang publiko. Ang full-scale exercise ng Nationwide Simultaneous Earthquake Drill ay gaganapin sa Rescue Emergency Disaster Training Center dito sa Pasig City mamayang 2:00 ng hapon. Ayan muna ang update. Balik sa'yo, Ara. Maraming salamat, Jed Neresina. Pasok na ang PNP Lady Patrollers at AFP Lady Gunners sa finals matapos makuha ng 2 koponan ang 2-0 sa best of 3 series sa semifinal round ng UNTV Volleyball League Season 2 sa Paco Arena o Paco, Manila. Magtutuos naman ang BFP Lady Firefighters at Comelec Suffragettes para sa ikatlo at ika-4 na pwesto sa Liga ng mga Public Servants. Narito ang report ni Harry Ilagan. Sa first game, nagwagi ang PNP Lady Patrollers kontra BFP Lady Firefighters sa 3-1. Sa first set, bantay sarado ng PNP Lady Patrollers ang mga atake ni Diaz, Adolfo, Mamangon at Bentic. Sa tulong ng net defense ni Oliveros at Gomez. Kaya nakuha ng PNP ang set 1 sa score na 25-23. Sa pangalawang set, nakipagdikdikan na ang Lady Firefighters sa mga sunod-sunod na explosive attack ni Avellana, Mamangon, Diaz at Bentic. Kaya nakuha ng BFP ang second set 22-25. Sa third at fourth set ng laban, tuluyan nang nawala sa momentum ang Lady Firefighters sa mga excellent set ni Bangcola at mga pasabog na quick attack ni Oliveros at cross-court attack ni Gomez at Ronquillo. Kaya nakuha ng Lady Patrollers ang third at fourth set 27-25, 25-12. Best player of the game si Cristel Itucas na may 9 attacks, 4 blocks at 2 aces. Yun nga, focus lang kami sa game. Pag pag may mali, never mind lang, move on. Then, one at a time lang, score lang, wag magmadali para hindi kami mawala sa focus. Pasok na sa finals ang PNP Lady Patrollers na nakapagtala ng 41 attacks, 5 blocks at 10 service aces. Tiwala lang ako sa mga player ko. Sabi ko, huwag kayong bumigay kasi sayang ang pinaghirapan natin. Itong kakamit nilang makapasok sa final. Wala, yung masasabi ko lang, pasalamat ako sa mga coaching staff ko na sa pag-effort nila na sa pagpalit ng mga posisyon ng mga player ko, naging effective po siya. Kaya yun, nakuha namin yung papasok sa final. Sa second game, panalo ang AP Lady Gunner kontra Comelec Suffragettes sa 3 magkakasunod na set. Sa first set pa lang ng laban, nakipagpukpukan na sina Abil at Jen Rowley ng Comelec Suffragettes sa AFP Lady Gunner. Ngunit dipensado ang Lady Gunner sa mga power attack ni Yongko at Madulid. Nakuha nila ang unang set sa score na 25-17. Sa second set, pinaulanan ni Mabayad, Pantino at Haki ng sunod-sunod na explosive attack ang Comelec. Kaya nakuha nila ang pangalawang set 25-21. Sa third set, pinagtulungan na ni Yongko, Madulid at Haki ang Comelec sa kanilang mga offensive blockings sa mga atake nila Jen Rowley at Abil. Kaya nakuha ng Lady Gunner ang huling set sa score na 25-15.
Best player of the game, si Ayari Yongko ng AFP Lady Gunner na nakapag-ambak ng 16 attacks, 2 blocks at 1 service ace. Sa amin naman po kasi kung sino man po naging best player, talagang pinaghihirapan din po talaga. And also di naman din po kami magiging best player kung di po gumagana lahat, like receive at saka sa set. Yun po, lahat naman din po. Para sa akin naman po, pag best player ako, lahat naman din po best player para sa akin. Pasok na rin sa final round ang AFP Lady Gunner na nakapagtala ng 38 attack, 8 blocks at 5 aces. Ayun, happy ako kasi yung tinuturo namin sa kanila sa practice, na-apply talaga nila. So yun, kapag sumusunod naman sila, so magiging smooth talaga yung laro. Samantala, abangan sa susunod na bakbakan sa Liga ng Public Servants sa Winning Sports, Win for Charity sa July 7, 2024, Linggo sa Paco Arena, Manila. Magtutuos ang BFP Firefighters laban sa Comelec Suffragettes para sa 3rd at 4th place sa first game, alas 12 ng tanghali. Susundan naman ito ng paghaharap ng AFP Lady Gunner kontra PNP Lady Patrollers para sa Game 1 ng Best of 3 Series ng Finals, alas 2 ng hapon. Live itong mapapanood sa YouTube account ng UNTV News and Rescue at UNTV Sports. Hari Ilagan, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Isang bike ride na may kaakibat na coastal clean-up activity ang idinaos ng Las Piñas, Parañaque Wetland Park Protected Area Management Office bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Environment Month ngayong Hunyo. Layunin ng aktibidad na mas mapalakas pa ang pangangalaga at pagprotekta sa itinuturing na last coastal frontier ng Metro Manila. Narito ang report ni Gladys Tumabi. Maagang nagtipon-tipon ang iba't ibang grupo ng mga biker para makiisa sa Bike Ride and Coastal Cleanup Activity sa Las Piñas, Parañaque Wetland Park o LPPWP na ginawa nitong Linggo, June 23 bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Environment Month ngayong Hunyo. Ito ay sa pangunguna ng Protected Area Management Office ng LPPWP, katuwang ang Department of Environment and Natural Resources National Capital Region. Mula sa kanilang meet-up place, humigit kumulang na 6 na kilometro ang binisikleta ng mga cyclists patungo sa Las Piñas, Parañaque Wetland Park. Layunin ng nasabing aktibidad ay ang mas mapalakas pa ang pagprotekta at pangangalaga sa itinuturing na last coastal frontier ng Metro Manila. Malapit sa puso ng mga bikers talaga ang kalikasan. Kasi kapag nagbabike ka, nakikita mo rin talaga yung epekto ng sabihin na natin, modernisasyon, yung land urbanizations. Isa sa mandato ng pamahalaan ang pangalagaan ang mga wetland area tulad ng LPPWP. Tayo po ay one of the 8 wetlands in the Philippines na listed as the 2,000 more or less wetland of international importance. Kasama po ang Las Piñas, Parañaque Wetland Park. And we should be proud of our wetland because it's the only one in a major city in Metro Manila. Malaki ang papel ng wetlands sa isang coastal community. Mga mangroves natin, they grow along the shoreline. So naproprotektahan against storm surges yung ating mga communities. And apart from that, syempre, tumutulong rin siya sa pag-filter ng tubig, and then ano rin po siya, bagay nursery rin ng ating mga isda. Hamon sa pagprotekta sa LPPWP ang pagiging nasa urban area nito. Sa lahat ng mga urban areas ay talagang problema yung basura, problema yung pollution, problema yung resource depletion, and problema yung habitat fragmentation. Sa kabuuan, tinatayang 553 kilo ng mga basura ang nakolekta. Umabot naman sa 176 bikers ang tumugon sa nasabing coastal cleanup drive. Kabilang sa nakiisa, ang Las Piñas Cycling Alliance at ang MCGI Bike Brothers.
wake-up call sa ating mga kababayan, kahit saan man tayo naroon, na we have this responsibility. Meron tayong kailangang gawin at hindi lang tayo mag-rely sa different groups or NGOs. Instead, maging encouragement din sila sa atin to do our part. Inspired kami na tumugon kasi alam ko napakahalaga bilang isang mamamayan sa Pilipinas na mapahalagahan natin yung kalikasan. Unang-una, bigay ng Diyos sa atin ito eh. Ito yung mundong ginagalawan natin, nagpapakilala na may Diyos na makapangyarihan sa lahat na gumawa nito, na siya naman dapat nating pagtulong-tulungan na maingatan. At kasama rin sa tumuwang sa nasabing aktibidad, ang UNTV Ocean Care Initiative. Sa LPTWP, sa DNR, asahan niyo po na sa mga, umaasa rin po kami na in the near future, marami po tayong mga gagawing mga proyekto in line with this kind of activity. Ayon sa Protected Area Management Office ng LPPWP, malaki na ang naging pagbabago ng lugar dahil na rin sa pagtutulong-tulong ng buong komunidad. Noong 2014, nung una akong nakapunta dito sa Las Piñas, Parañaque Wetland Park, yung basura dito, hindi mo makita yung shoreline actually. So, mahigit sa 6 inches or 1 foot yung basura. Pagkalkal mo ng basura, pag nag-clean up ka dito, basura pa rin yung makukuha mo. Akala mo na nakuha mo na, pero under ng basura na yun, meron pa uling basura. So ngayon makikita naman natin sa Freedom Island, sa shoreline ng Freedom Island, and even sa Long Island, kita na yung buhangin. Napasa namin yung Extended Producers Responsibility Law na requiring big companies to recycle their plastic waste. With this, magre-research na rin sila para malaman kung anong packaging ang makaka-replace sa plastic waste na hindi harmful sa environment. Kasi masyadong napopollute yung ating municipal water. At yung plastic waste, pag pumunta sa municipal water, kinain ng isda, namamatay ang isda. That is 70% of our fishes are coming from the wild catch and 30% from aquaculture. Ngayon baliktad na. 54% ang aquaculture, 46% na yung wild catch. So, ibig sabihin, talaga nakaka-apekto yung plastic pollution in the ocean. Kaya we should stop that because it is endangering our food security. Nagpasalamat naman ang pamunuan ng LPPWP sa lahat ng mga nakiisa sa ginawang bike ride and coastal cleanup activity. Una, nagpapasalamat ako sa mga bikers na tumugon sa ating panawagan na makiisa sa ating activity. At umaasa po kami na itong activity natin ay maging regular at mas mapalakas pa natin, hindi lang sa Las Piñas. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 11 na nagsasabi, at tumalikod siya sa masama at gumawa ng mabuti, hanapin ang kapayapaan at kanyang sundan. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at Happy Weekend!